Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung pinakahihintay natin na gusto nating marinig sa Amerika. Ang US Indo-Pacific Command reportedly issued an order for a show of force. Show of force ito ay magpapakita na ng lakas diyan ang Amerika na ang magpatrolya diyan sa karagatan ng Baho de Masinloc against recent Chinese aggression. Kasi ito ay binanggit ni Pete Hegseth, ang Secretary of Defense ng Amerika, na gagawa na sila ngayon ng Task Force Philippines, ang itatawag nila. Ang Task Force Philippines, yan ay tropa ng mga Amerikano na magpatrolya diyan sa Scarborough Shoal para protektahan na ang agresyon ng China na sumusobra na ayon kay Pete Hegseth. Kaya ang ilalagay daw diyan na mga missiles sa HIMARS, mga long-range missiles ang ilalagay ng Amerika malapit sa Scarborough Shoal para hindi na matuloy yung pagtangkang paggawa nila diyan ng tinatawag nila na nature reserve. Anong akala nila sa kanila ba yan? Bigla na lang silang magtatatag diyan na walang pahintulot ng Pilipinas. Napakaswapang inchik talaga mga kababayan. At dito sa pangalawang video clip natin courtesy sa Good News Philippines ay maganda rin ang balita. Katulad rin dito na show of force. Ito ang Task Force Philippines ng Amerika para sa Pilipinas. At ito ang video courtesy sa atin ng Good News. Nabigla sa ipinahayag na Task Force Philippines ni US Secretary of War at Secretary of National Defense ng Pilipinas. Ang task force ay para sa piling, itulak at labanan ang iligal na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. We're always prepared for eventualities and what may or may not happen to ensure we're strongly postured. And working with our partners in the Philippines, I think that's what you're referring to mostly. We've got lots of options and lots of capabilities in the region. Amerika, Pilipinas, Australia at New Zealand sama-samang nagsagawa ng Joint Maritime Drill sa West Philippine Sea. 5 warship ng China sinundan ang mga barko ng magkaalyadong bansa. Hindi man makapaniwala ang China sa pasabog na inilahad ng Pilipinas at Amerika sa sideline ng ASEAN Defense Summit sa Malaysia. Ang Task Force Philippines na ito ay makakatulong upang tugunan ang krisis at anumang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Okay, so ang pangunahing layunin nitong tinatawag natin na Task Force Pilipinas ay para matigil or pigilin or supilin na itong koersyon o panggigipit at panghimasok ng China diyan sa Baho de Masinloc. Napakagrabe, no? Talagang palapit na sila sa Palawan. Kung tingnan natin, di ba? Para silang mga ahas na pinapakain mo sa palad pero tutuklawin ka pa rin. Iyang layo-layo na ng China sa Baho de Masinloc. Kaya di ba noon sabi natin nasaan na yung Amerika? Nasaan na yung kanilang tinatawag na invoke the Mutual Defense Treaty? So ito na pala yun. Grabe. Sabi nga ng Indo-Pacific Command na ang general dyan ay si Paparo. Yung si Paparo ay pinakadidlihan na general ng Amerika. Dahil veterano sa giyera yan, si Paparo. In charge sa Indo-Pacific strike groups. Sabi ni Paparo noon sa isang interview na gawin niyang impyerno ang South China Sea. Grabe na pahayag yun. Kung hindi nyo kilala si Paparo, yun yung palaging katabi ni Pete Hegseth na isang general ng Indo-Pacific Command. So ibig sabihin US Navy. Yun si Paparo. Grabe yun, ha. Sabi niya gawin niyang magliliyab daw ang South China Sea. Gawin niyang impyerno. Noon pa yun, a year ago na pahayag niya na nabasa ko. At hindi alam ng China na napakagrabe ang preparasyon ng Amerika dito, mga kababayan. Hindi nila alam. Merong bagong secret weapon ng Amerika. Ito yung mga tinatawag na mga autonomous undersea water drone. Parang mga maliliit ito na submarino na mga drone pa rin yan. Na unmanned, walang tao, ino-operate lang. At yan ang ibabangga ng mga Amerikano sa mga barko ng China
At talagang magkatotoo yung sinabing maging impyerno yung South China Sea dahil lang sa sabog na mga barko ay lulutang yung mga gasolina, di ba? Mga krudo at magliliyab yun. Kaya magiging impyerno at iyakan niyang mga inchik na yan. Ako, grabe mga kababayan, no? Kaya kapag ako'y pumunta sa pinagtrabahoan ko na isang kolehiyo ay nakikita ko ngayon hanggang Sunday ay palaging nagmamarcha-marcha doon, formation ang mga reserve ng Philippine Navy, Naval Reserve, mga ROTC. Binalik na pala ang ROTC, sikreto lang eh. At alam ng mga estudyante doon na talagang gira sa WPS ang sinabi ng kanilang mga commander sa ROTC. Grabe, pinaghandaan talaga pati ng Pilipinas, mga kababayan. Kaya ito'y laban natin lahat, kahit DDS ka, kahit loyalista, pinklawan, o kakamping. Ang WPS, Baho de Masinloc, ay mag-isang kulay na lang tayo diyan. Kahit kayo DDS, kulay green kayo. Kakamping ka, pinklawan, dilawan, loyalista. Kapag pag-usapan ng WPS, ay magkaisa na tayo diyan. Wala nang ano-ano diyan, politika, dahil isa lang ang kalaban natin. Yun yung mga inchik na mga hinayupak. Okay, balik tayo sa balita ko sa atin ng Good News PH. Katunayan, inilabas ng isang mainstream media ang isang impormasyon mula sa kanilang source na nakahanda ang Amerika na magpakita ng puwersa sa pamamagitan ng paglunsad ng operasyon gamit ang HIMARS sa Baho de Masinloc. Ito ay tugon sa hindi makatarungang mga hakbang na ginagawa ng China sa Pilipinas. Ayan, so totoo nga na sabi ni Pete Hegseth ay gagamitan natin yan ng show of force. Sa Baho de Masinloc, maglagay tayo ng napakaraming HIMARS. So ito nga, nakuhaan ni Good News PH ng clip, mga HIMARS. Iwan ko kung saang isla ito nilalagay. Siguro sa malapit sa Palawan lang ito, na kayang-kayang abutin yung Baho de Masinloc eh. Kaya kung magtayo sila diyan ng gagawa sila ng dredging, ay siguradong may sasabog dyan eh. Kung magmatigas talaga yung mga inchik na yun. Namiyasa kasi sa panahon ni Digong noong COVID, doon sila gumagawa ng mga artificial island noong kapanahon na ng COVID 2019. Dahil nga nasa COVID tayo. At si Digong noon ay nagbulag-bulagan lang. Hindi niya pinatigil yung pagtambak ng mga isla. Napakalaking kasalanan talaga ni Digong. Dapat may sulat yan sa history books na isang Pilipino na nagiging makapili dahil lamang sa gentleman's agreement na involved palagi ang pera sa China at Pilipinas na agreement yan. Kaya nangyari ang mga ganyan na pag-claim ng China dahil nga sa sinabi ni Digong na probinsya nyo na ang Palawan ng China. Kaya pati Sambales, mga kababayan. Okay, balik tayo kay Good News PH. Ayon sa source, ang opsyon na ito ay nakahanda anumang oras. Patuloy na handa ang Amerika na itulak ang China sa kanilang ambisyon na agawin ang matagal ng teritoryo ng Pilipinas. Ayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inilahad ng magkaalyado ang kanilang panibagong estratehiya upang mapangalagaan ang Baho de Masinloc upang hindi ito masakop ng tuluyan ng Chinese Communist Party. Ang task force na ito ay nagpapakita ng simbolo na handa ang Estados Unidos na protektahan ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Super good news mga kabayan! Siyam na bago at high-tech na mga armored personnel carrier ng Pilipinas na mula pa sa Brazil at aarmasan ng Israel dumating na sa Manila Port. Pilipinas meron ng 14 na Garani APC sa kasalukuyan at 14 pa dito ang kailangang i-deliver ng Brazil at Israel sa bansa. Tapos ang 50 araw, ang ikalawang batch ng mga Garani 6x6 armored personnel carrier ng Philippine Army ay dumating na sa wakas sa Manila Port. Ayan, so 28 pala lahat ito na bagong Armored Personnel Carrier APC na mga high-tech daw ito, galing ng Made in Brazil, brand new ito mga kababayan. Kaya saan kaya kumuha si PBBM ng binili dyan, binili dyan? Grabe. Ang utang pa naman ng PBBM ngayon ay nasa 3 trillion pa sa kanyang administration.
Kaya magtaka tayo saan ba ito kinuha itong mga pera na ito na pinambili ng mga kagamitan natin. Kasi ito'y binili, hindi ito binigay. Mura nga lang yan kasi Brazil. Kaya hindi lang karagatan ang pinaghandaan ng Pilipinas, mga kagulin po, hindi lang karagatan ha. Pati ang infantry sa kalupaan. Kaya nga ito, napakarami na nating APC. Ang Japan ay magbigay pa daw ng 200 ka battle tanks, main battle tanks, malalaki na pinaglumaan ng Japan. Kasi ang Japan ngayon ay bumili ng mga bago sa Amerika. At yung kanilang medyo luma na ay ibibigay sa Pilipinas. Ang problema nga dyan ay hindi nakaimik ang Pilipinas dahil napakamahal pala ng ng maintenance. Parang sa maintenance daw ng 200 parang hindi kaya nila yung 200 tanks na i-maintain. Lalo't na ito'y luma. So palagi na yan pinapalitan ng pisa. Grabe. Pero ganun pa man ay tanggapin na natin yun kahit na luma yun. Kasi pumuputok pa rin yun eh. Noon nga ang guerrilla warfare natin kontra sa Hapon ay mga mga homemade shotgun lang noon eh. Mga homemade shotgun. Galing lang sa tubo sa tubig. Yun ang ginagamit ng mga guerrilla kasi wala nga tayong baril noon. Ito binigay ng Hapon ay magagandang tangke de guerra. Bakit hindi natin tanggapin yan? Mga kababayan, di ba? Kaya ito na yung sinasabi natin noon na nasaan na yung Amerika. Bakit pinabayaan tayo na bundol-bundulin lang yung mga barko? Ang sabi ko naman na naghihintay lang ang Amerika ng yung pinakagrabe na ng mga insidente. At kapag talagang grabe na at masakit na sa mata ng international community, yan na yung time na kikilos ang Amerika. Kaya totoo, ang sinabi ko nagkatotoo na, ito na. Kaya Chikwa ngayon ay mapaihi talaga yan. Mapaihi talaga yan at iiyak yung mga nila dyan. Yung mga Chinese Navy nila dyan ng mga singkit ay talagang iiyak at magkatai-tai yan sa takot kapag yung Amerika na ang magpatrolya talaga dyan sa Baho de Masinloc. Okay, tapusin na natin ang video courtesy ng Good News PH. Itong ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan, ang second batch ay may kabuang siyam ng mga Garanit Armored Personnel Carrier. Nauna nang na-deliver ang 5 sa mga ito noong taong 2024 sa bansa. Sa kabuuan, nasa 14 na mga Garanit APC 6x6 Armored Personnel Carrier ang nasa Pilipinas at 14 pa ang kailangang ma-deliver ng Brazil sa bansa. Ang siyam ng mga bagong Armored Personnel Carrier na ito ay lalagan ng mga combat system at armas ng kumpanyang Elbit System ng Israel sa Pilipinas. Ayan, so napakagaling no kasi made in Brazil at ang armas pala na ilagay dyan ay made in Israel. Kaya battle tested na mga klaseng armas no. At alam niyo ba kung saan ito ilalagay mga ka-Golden Boy, itong mga bagong APC na ito, Armored Personnel Carrier? Well, dyan yan ilalagay sa lugar na malapit sa Taiwan, sa Batanes. Kasi diyan talaga sisiklab sa may Batanes, sa Taiwan Strait, ang giyera na talagang hinahandaan ng Amerika. At pangalawang pagsiklab ay diyan sa Baho de Masinloc. Kasi ganyan naman talaga yan ang plano ng China, matagal na yan eh. Hindi lang nila sinasabi na aatake sila sa Pilipinas, pero kasama na tayo diyan. Isang lang yan, isang sabay-sabay na pag-atake. Hindi yan yung unahin muna ang Taiwan, tapos Pilipinas. Hindi ganun. Diretso na yan. Pag umatake ang China, sabay-sabay na yan. Kaya atin na lang pagdasal na sana mapasukan ng anghel yung mga utak nitong mga komunista kasi hindi yan naniniwala sa Diyos. Kaya ang kanilang ideolohiya ay agaw ng agaw lamang ng kalupaan kahit na hindi tama kasi nga hindi sila naniniwala sa Diyos. So wala sa kanila yung 10 Commandments of God, yung divine law na tinatawag natin. Wala yan. Kasi mga hindi naniniwala sa Diyos eh. Naniniwala sila sa pera. Sa pera lang at wala ng iba. Yun ang Diyos nila, ang pera. Kaya nga kapag nag-impose ng tariff si Trump, ng tariff sa China, kapag nag-impose si Trump ay iiyak ang China. Kaya nga meron silang truce ngayon sa tariff eh. Sa usapan nila ni Xi Jinping, may truce sila ngayon. Ibig sabihin,
ay tigil mo na yung mga gira sa tarif. Ilang taon ba yun? Isang taon? Natigil daw yung gira sa tarif para makahinga ang China. Grabe mga kababayan, no? Kaya lagot talaga sila. Nagkataon pa na si Trump, kumikilos sila sa panahon ni Trump eh. Alam naman natin na si Trump ay napaka-agresibo na presidente yan. Kung sabihin niya na gira ka agad eh. Okay, so anong masasabi niyo dito mga ka-Golden Boy, mga kababayan, sa bagong estratehiya ng Amerika at Pilipinas na ito yung Task Force Philippines na magbabantay na talaga dyan, magpatrolya sa Baho de Masinloc para matigil na ang agresyon ng China. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Pag-comment na lang sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated, at hindi lang yan, malaking tulong para sa mga content creator. Hanggang sa muli, paalam! Ito ang patunay ng Armed Forces of the Philippines